Isang mapagpalang araw. Pag-usapan po natin itong ginawang hakbang ni Pangulong Marcos ng courtesy resignation niya ang kanyang mga gabinete. Ang dahilan, sinasabi, ay dahil daw sa pagkatalo ng alyansa at ang tinuturo kung bakit ay dahil daw sa hindi ramdam ng publiko ang serbisyo ng gobyerno. Ibig sabihin, mahina ang performance ng gobyerno. Okay? Ngayon, sa kabilang banda naman, sinasabi ni Toby Chanco na siyang tumayo bilang campaign manager ng alyansa, sinasabi na ang tinuturong dahilan kung bakit humina ang suporta ng tao sa alyansa ay dahil sa ginawang pag-impeach kay BP Sara at mas lalong lumala. Sabi ni Toby Chanco, sinasabi ng ibang eksperto, kaya lalong humina ang alyansa dahil sa ginawang illegal na pag-aresto ng gobyerno kay dating Pangulong Duterte at siyang pinadala nila sa ICC. Okay? So ngayon, kung pagsamahin natin itong sinasabing tinuturong dahilan kung bakit natalo. Una, sinasabi ni Pangulong Marcos. Kaya niya pinagre-resign ng kanyang mga gabinete dahil sa hindi ramdam ng tao ang serbisyo ng gobyerno. Kaya natalo ang alyansa. Ang tanong ko, bakit hinintay ni Pangulong Marcos ang eleksyon at nung nakita niya na natalo ang kanyang pambato, sa kanya na-realize, sa kanya naisip na dahil sa mahinang performance, hindi ramdam ng publiko ang serbisyo ng tao ng gobyerno. Kaya ito natalo ang kanyang pambato. Bakit ngayon lang niya na-realize? Di ba nga halos 3 taon na nagsusurvey? Lumalabas sa mga survey, sinasabi ng mga eksperto na ang mga tao nakakaranas ng kahirapan, kagutuman, nagreklamo dahil sa mataas na bilihin. Hindi ramdam ng publiko ang serbisyo ng gobyerno. Wala nakikitang proyekto ang publiko mula sa gobyerno. Matagal na yan eh. Paulit-ulit na nga lang, halos buwan-buwan, may mga lumalabas na survey, sinasabi, tumaas ang nagsasabi sila ay naghihirap, tumaas ang nagsasabi sila ay nagugutom. Yung mga survey yan. O diba? Diba dapat noon pa lang, nung maupo si Pangulong Marcos, naglagay siya ng mga tao sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, dapat ang ginawa niya, tinicheck niya kung ito ba itong mga tao na pinaglalagay sa mga departamento ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, dapat tinicheck siya kung ito ba epektibo sa kanilang mga trabaho. Ganun dapat yung ginawa niya eh. Di ba dapat ganun? Bakit hinihintay niya na mag-eleksyon muna, na nangalahati na ang kanyang termino, saka siya umaksyon, saka niya na-realize. Totoo nga itong sinasabi ng mga eksperto na to. Totoo nga sinasabi ng mga survey na ito. Hindi. Sa tuwing may survey na lumalabas at sinasabi, negative, ang mga tao nakakaranas ng gutom, ayun lang sinasabi ng Malacanang, ito may programa ang gobyerno na siyang nululutas sa kahirapan ng tao. Kung epektibo yan, hindi dapat random ng tao. Itong mga ayuda na pinamimigay nila, na halos 2 taon sila namigay ng mga ayuda sa mga iba't ibang lugar, na ang bidang-bida ay mga congressman. Binabati ko siya ng mga kritiko ng ayuda at sinasabi na iyan ay panakip-botas lamang, pasamantala lamang, tapal-tapal lamang. Iyan hindi epektibo.
Oh, ano sabi ng gobyerno noon? Pinagtatanggol nila, hindi. Yan ay tulong sa tao, direktang tulong sa tao. Pinagtatanggol ng gobyerno yan. Oh, ay ngayon, patunayan. Mismo galing sa gobyerno, sinasabi. Hindi raw ramdam mga serbisyo ng gobyerno. Ang tanong ko, itigil kaya ng gobyerno itong pamimigay ng ayuda? Mm. Ah, itigil na kaya ng gobyerno ng mga congressman ito mga ayuda ito na pagkarami-rami, may AKAP, may AX, may itupad, may kung ano-ano pa. Oh. Di ba nga tayo sinasabi natin hindi yan epektibo, hindi yan long term. Yung ayuda na hindi yan long term. Panandalian lang yan. Oh. Di ba? O ngayon inaamin nila hindi nga epektibo. Di ba? Ganun dapat, Mr. President. Di ba nga sa isang kumpanya, halimbawa sa isang kumpanya, ito i-share ko kay Pangulong Marcos para malaman niya. Halimbawa sa isang kumpanya, ang isang kumpanya, ang may-ari, naglalagay siya ng mga tao, ng mga tauhan sa kanyang kumpanya. Yung may-ari, tinicheck niya ang individual performance sa mga tao niya para malaman niya kung ito ba epektibo, tatamad-tamad sa kanilang trabaho. At kung sino yung tao na tamad-tamad, hindi epektibo, tinatanggal. Lalagyan ng bago na siyang epektibo. At yung epektibo, yung masipag sa trabaho, epektibo sa trabaho, nire-regular. Binibigyan ng pagkakataon, nire-regular, binibigyan ng mga benepisyo. Ini-evaluate ng may-ari ang performance ng kanyang mga empleyado. Ganon dapat, Mr. President. Inuulit ko dapat yan, ginawa mo. Isang taon pa lang dapat. Nung ikaw ay maupo, dapat sinicheck mo na ang performance ng mga tao mo. At kung sila po ay hindi epektibo, dapat sibak. Ganon. Mr. President, dapat ganon ka ka-active bilang boss. Mr. President, ganon ka dapat ka-active sa mga tao mo. Hindi ba dapat ganon, Mr. President?